Sandita pagi mo. Amen. Awitin po natin. Para sa lahat kahit ako'y nagkulang sa salita ng Panginoon, kahit sa pag-ibig mo ay sapat. Ay sapat. Ako'y para sa lahat. Ako'y nagkulang sa salita mo. Salita mo ang kahit hindi mo lang sa Panginoon. Pag-ibig mo ay sapat. Ako'y para sa lahat. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Sabihin mo lang sa ating Panginoon. Lord, ang kami ng ilang Panginoon. Aming ang buong nangyayari. Nagawin ka sa ilang namin, O Diyos. Hallelujah. Lord, ako'y para sa ako'y nagkulang. Salita mo ang aking salita. Pag-ibig mo ay sapat. Ako'y para sa lahat. Ako'y nagkulang sa salita mo. Salita mo ang aking salita. Amen. Sabihin mo yan sa ating Diyos. biyaya Napakain mo lahat ng Diyos. Ikaw lamang ang aming sandigan ng Diyos. Sandigan, Panginoon Jesus ang kahit at kahit anumang panahon, maligaya ang aking sitwasyon. ikaw lamang ang sandigan, Panginoon
Blessing hallelujah. Bumitin natin na nagbihula sa ating Lord. sukat. Kahit anumang panahon, mabigyan man ang maging sitwasyon, ikaw lamang sandigan, Panginoon Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Dakila ka, Lord God. Maraming salamat po. Kalooban mo po ang mangyari sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po. Ang labig. Amen. Sige po, minsan pa. Pwede bang tignan mo muna yung nasa likod mo? Nasa kanan at kaliwa, kamustahin mo muna. Sabi mo, good morning. Yung may ngiti, sabi mo, good morning. Bawal lang tumayo mamaya, mag-CR na. Amen. Sige po, ngayong umagang ito, muli inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo po ay tumayo. Tayo po ulit tayo para hindi tayo antukin mamaya. Basahin po natin ang banal na salita ng ating Panginoon sa Psalms 24, verse 1 to 10. Salit-salitan po tayo. Verse 1, sabi po dito, the earth and everything it contains are the Lord's. The world and all who live in it are His. Verse 2 kayo po. Verse 3, who may go up the Lord's mountain? Who may stand in His holy place? Verse 4, Verse 5, this person will receive a blessing from the Lord and righteousness from God, his Savior. Verse 6, kayo po. Verse 7, lift your heads, you gates, be lifted, you ancient doors, so that the King of glory may come in. Verse 8, Verse 9, lift your heads, you gates, be lifted, you ancient doors, so that the King of glory may come in. And verse 10, sabay-sabay po tayo. Who then is the King of glory? The Lord of armies is the King of glory. Selah. Sige po, sandali po tayong yumuko at manalangin. Father God in heaven, we praise you. We glorify you, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Lord, manguna ka po sa gawaing ito, sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, Lord God. Tumimo po ito sa aming mga puso. Kayo po ang mangusap sa bawat isa, Lord God. And we also rebuke the work of the devil na pwedeng makahindrance, pwedeng makagulo sa mga anak mo sa kanilang pakikinig, Lord God. Muli, in Jesus' mighty name. Lord God, give us victory by your words, Lord God, at patuloy na kalooban mo po ang mangyari sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord.
Amen. Hallelujah. Ang ating pong tema this morning is the God you worship. King of glory. Sabihin po natin, the God you worship. Mahina. Sabihin niyo po, the God you worship. Sino po yung Diyos na pinuntahan niyo ngayong umagang ito? Jesus. Sino po yung Diyos na gumising kayo ng maaga, naligo? Naligo po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin yung mga naligo. Diba? Nag-abala, nag-prepare para sa gawain ng Lord at ang Diyos po ay kasama natin ngayon. Naniniwala po kayo doon. Kasama natin ang Diyos. Ngayon po, the God you worship, King of glory. Ito pong Psalms 24 verse 1 to 10, mga kapatid, ay sinulat po ito ni David. Kilala niyo po si David? Si King David? Amen po ba? Punta po tayo sa ating introduction. Sabi po dito, to understand Psalms 24, we have to look at the drama of 2 Samuel verse 6. Now, ito pong Psalms 24 na ito, mga kapatid, na ating pag-aaralan, ito po ay sinulat ni David. Bakit nga ba sinulat ito ni David? Bakit nga ba? Ano bang meron? Ano bang meron bago niya sinulat to? No? Makikita po natin yan sa 2 Samuel chapter 6. At doon po, before this Psalms was sung, there was a period of deep tension. Doon po sa mga panahon na sinusulat to, mga kapatid, merong pangyayari na medyo lahat ng tao sa Israel ay talagang nakafocus sila. No, kumbaga, alerto sila sa mga nangyayari. Alam nila kung ano yung nangyayari. No? Bakit? Ano bang meron? The Ark of the Covenant, the physical symbol of God's presence, had been captured by enemies and then left in a private home for years. Ganito po yung nangyari, mga kapatid. Kung kayo po ay nandito ng midweek, na pag-aralan po natin yung patungkol kay Hannah at sa priest na si Eli, meron siyang dalawang anak, si Phinehas at si Hophni. At ang Panginoong Hesus po, dahil yung mga anak ni Eli ay, ang ginagawa nila is wicked before the sight of the Lord. Masama ang ginagawa nila, ang Diyos, the glory, the very presence of God, nawala. At maging yung Ark of the Covenant, ganito po yung nangyari. Yung mga Israelites, lumusob sila sa Philistines, tingin nila, kaya nila. Actually, kaya talaga nila dapat. Ang problema, inalaw ng Lord na sila ay matalo. Dahil mali na ang pinagagawa nila. Malayo na ang puso ng mga Israelites that time. Kaya inalaw ng Lord na yung Ark of the Covenant, yung very presence ng Panginoon, the Ark of the Covenant here on earth, ay na-capture ng Philistines. Amen po ba? So napakahalaga nito sa kanila kasi ito yung andun yung presensya ng Panginoon. Di ba? Ang nangyari po dun sa Philistines ay 7 months lang po ito na malagi yung Ark of the Covenant. Bakit? Kasi marami pong mga negative na nangyari sa Philistines. Yung mga Diyos-Diyosan nila, tinalo ng Ark of the Covenant. Yung mga tao doon, nagkaroon ng bulutong, nagkaroon ng kung ano-anong sakit, marami ang namatay. Kaya dumating ang panahon na ang mga Philistines, binalik nila sa Israel ang Ark of the Covenant. Pero bago po yun, bago po mapunta sa mismong templo sa Israel, no, ito po ay tumigil muna sa bahay ni Aminadab. No? Isa pong Israel that time, isa pong leader, at ang nangyari po kasi, meron siyang anak. Yung anak niya na yon, si Uza, ay, kasi papunta na sana, dala nila yung Ark of the Covenant, papunta na ng Israel. Ang nangyari po, biglang para bang siguro na bato, tila ba babagsak yung Ark of the Covenant. Ang ginawa po ng anak ni Abinadab na si Uza, hinawakan niya po ito, sinalo, pagtapos po nun namatay siya. Grabe, no? Sa panahon po nila,
mga kapatid, hindi po sila basta-bastang nakakalapit sa Panginoon. Nibanggitin ang pangalan ni Yahweh. Yahweh, hindi nila mabanggit. Grabe po mga kapatid yung kanilang respect doon sa name of our God, Yahweh. Maging sa Ark of the Covenant, hindi ka basta-basta, kung hindi ka karapat, dapat may requirements para hawakan mo yung Ark of the Covenant gamit ang pole. Dapat ikaw ay malinis. Yun po yun. Kaya namatay si Uza. Ito po yung nangyari. Kaya po si King David, medyo napaisip siya, ay teka lang, parang hindi namin madadala tong Ark of the Covenant sa mismong templo natin. So natili po yung Ark of the Covenant 20 years pa dun sa lugar na yun bago siya i-transfer ulit sa mismong templo nila. Amen po ba? Nagigets pa po ba natin? Pwede po bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Ngayon, yung kwento ay papasok na doon, etong next po ay papasok na doon sa ating kwento. Sa verse 1, sabi po dito sa verse 1, eto na po yung nangyari. The earth and everything it contains are, ay mamaya po, bago po pala yan, ang nangyari po ay eto na. Nung nakapagplano na sila, nilinis na nila yung mga Levita, no? Inayos nila ang kanilang pamumuhay. Ito na. Pumunta na sila dun sa lugar ni Aminadab at kinuha ulit yung Ark of the Covenant at papunta na sila doon sa templo. Ito na po yung magiging eksena natin. At doon po, doon sa mismong templo, yung gate doon ay binuksan ni David para makapasok yung Ark of the Covenant. Ito na po yun. Ito na po yung ating pag-aaralan this morning. Sabi po dito sa verse 1, the earth and everything contains are the Lord's. The world and all who live in it are His. Ito pong Psalms 24, ito po ay sinulat ni David, no? Nung pwedeng habang nangyayari itong eksena na to or after nung eksenang ito. Pero malinaw po na ito po ay patungkol doon sa pag-entrance ng Ark of the Covenant sa templo. At dito po, sabi ni David, the earth and everything on it contains, everything it contains are the Lord. Sa madaling sabi po dito ni David, mga kapatid, ang buong mundo ay kay Lord. Sabihin niyo po, kay Lord ang buong mundo. Amen po ba? Punta po tayo sa unang puntos po natin this morning. Sabi po dito, God is the absolute owner of all things. Sabihin po natin, God is the absolute owner of all things. Yung mga nakikita nating magandang bundok, yung mga planeta, yung buong nasa earth, pagmamay-ari po ng Diyos. Amen po ba? Maging yung mga pag-aari natin, mga yaman, yung mga tinatagong yaman natin. May tinatago pa po ba tayong yaman? Meron pa po ba? Pwede po ba pumalakpak yung may yaman pa? Meron pa, no? Meron pa. Kaya pa? May pangbili pa ng gas? Amen. No? Lahat po, yung gas, yung gold, yung mga pwedeng minahin pa natin sa ilalim ng lupa, yung mga tubig, yung karagatan, yung langit, yung himpapawid, yung mga tao, yung mga animals pala, mga kapatid, lahat po yan is pagmamay-ari ng Panginoon. Napakalinaw po, no? Sabi po dito ni David sa letter A, the earth and everything it contains are the Lord. This opening asserts God's absolute ownership of the entire world, not just Israel. Ito po, mga kapatid, tignan natin asan ba si David nung sinabi niya to? Nasa bansang Israel. Nakita niyo na po ba yung mapa ng Israel? Yung buong mapa, yung world map, nakita niyo na po ba kung saan nakalagay yung Israel? Napakaliit niya, di ba? Napakaliit. Kung kukumpara natin doon sa mga katabi nila sa mga Arab countries,
Sa panahon nila, sa Egypt pa lang parang titignan natin, parang mas malakas pa tong imperyo ng Egypt, ng mga Assyria. Pero si David po, na maliit ang bansa, ito po ang sinabi niya. He boldly says, he boldly declares that the Lord, ang may-ari ng buong mundo, lahat, imperyo, yung mga pagano na yan, ang may-ari. Kasi sila, kala nila, pag may-ari nila, yung mga pagano, pag may-ari namin itong bansa na to. Pero sabi ni David, he declares that the Lord owns everything. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. It establishes that all humans, materials, and all environmental resources belongs to Him. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Panginoon. Lahat ng blessings, lahat ng opportunities ay galing sa Panginoon. Letter B, sabi po dito, in verse 2, this echoes Genesis, ay bago po yun. Alam po. Ito po. Ito po, in-establish ni David na sinabi niya na ang owner ng buong mundo ay sino po? Si Lord. Pero meron pong di ba? Di ba may verse sa Bible na nagsasabi sa 2 Corinthians 4 verse 4 says that Satan is the god of this age. Amen po ba? Sabi po, si Satan daw po ang naghahari. Si Satan, si Lucifer, si Taning ang naghahari dito sa mundo. Amen po ba? Nabasa po ba natin yon? Nabasa rin po ba natin yung patungkol sa when si Jesus ay nag-fasting and he was tempted by Satan? Naalala niyo yung sinabi doon ni Satan? Naalala niyo po yung sinabi ni Satan doon? Yung pangalawa, sabi doon ni Satan, sambahin mo lang ako. All kingdoms ng earth na to, ibibigay ko sa iyo. No? So dito po, in a sense, yes, si Satan po ang naghahari dito, pero ito po ang ating Diyos na sinasamba ay walang magagawa si Satan hanggat hindi inaalaw ng Panginoon. Why? Jesus has the authority over Satan, kahit sino man yan, sino mang kala niya makapangyarihan siya, ang totoong hari ay ang ating Diyos Ama. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. So, na-establish na po sa atin yun. Ang Diyos natin ay makapangyarihan at siya po ang nag-create, siya po ang may-ari ng lahat. Sabi rin po dito sa verse 2, basahin lang po muna natin yung verse 2. He laid its foundation on the seas and set it firm on the rivers. Sa letter B po natin, sabi po dito, in verse 2, this echoes Genesis 1, portraying God as the one who brings order to chaos, separating the dry land from the water. God is not merely a local deity, but the cosmic creator who brings stability to the world. Ito po, sa verse 2 po, pinakita, dineclare, in-establish ni David na maging ang heaven and earth, maging ang seas, ang nag-create ay ang Panginoon. At ganun po siya, sovereign, ganun po siya makapangyarihan, all-powerful, kaysa dun sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Amen po ba? Ngayon po, ang tanong po sa atin this morning, kung ang Diyos natin, naniniwala kayo, ang Diyos natin, sovereign, makapangyarihan. Amen po ba? Alam niyo po, nung nasa men's convention ako, gusto ko pong aminin sa inyo. Maraming salamat sa nag-sponsor. Nung nasa men's convention ako, hindi ko maiwasan na hindi pa rin isipin yung kinabukasan. Alam niyo naman po, walang trabaho ang inyong lingkod. Nisip ko noon, paano yung next month namin? Wala na akong pera.
ang bill namin laging 5,000, tapos may babayaran pa ako sa home credit, 5,000 din. 10,000 agad. Saan ko kukunin yun? Napapaisip ako. Alam niyo po, ang Panginoon, kinomfort ako through His words. Amen po ba? Grabe yung pag-alala ko eh. Pero ito po yung kailangan natin tandaan eh. Iko-comfort tayo ng salita ng Diyos. Sa mga problema natin, may sakit ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. May problema kayo sa bahay, magbasa ka ng salita ng Diyos kung paano tutugon ng Panginoon. Wala kang pera, wala kang trabaho, may problema kang mabigat na hindi mo masabi, hindi mo ma-share, magbasa ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos natin sabi, Creator of heaven and earth. All-powerful. Wala ba siyang hindi kayang gawin? Di ba lahat kaya niyang gawin? Yun po yung gustong sabihin sa atin ngayon ng Panginoon. Tayo, dadaan at dadaan. Grabe challenges ngayon sa mundo, di ba? Pataas ng pataas na lang lahat. Yung height na lang talaga yung hindi. Hihirap at hihirap pa ang mundo. Di ba? Pero ang Diyos natin, tapat at siya ay makapangyarihan. Yun po yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Yun po yung Diyos na kaya ka gumising ngayong umaga para sambahin. Amen po ba? Hindi po ba ito magandang comfort para sa atin na may mga mabibigat na dalahin? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya rejoice. No? Tayo'y magsaya, tayo'y mag-celebrate in His presence. Kasama natin ang Panginoon at may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin ang Lord. Yun po yung unang puntos natin. Pangalawang puntos po natin, this morning, God establishes the qualifications for entering His presence. Una po, in-establish ng Lord na ako ang sovereign, ako ang makapangyarihan. Ngayon naman po, sa verse 3 to 6, in-establish niya yung qualification para ang tao ay makaharap, makalapit sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo na po ba yun, yung mga qualification, requirements, na tayo ay makalapit sa Panginoon? Alam niyo po ba yun? Sabi po dito sa verse 3, who may go up the Lord's mountain? No? Sinong makakaakyat dun sa kataas-taasan kung nasaan ang Panginoon? Sabi, inulit pa dito, who may stand in His holy place? Alam niyo po, pag nire-repeat po yung question, ano yan gustong diinan ng author. Sino ang sino yung makakaharap, sino yung makakapunta in the presence of the Lord? Amen po ba? Doon po sa kwento natin kanina, alam niyo po yung nangyari, di ba? Si Uza, yung anak ni Aminadab, ang gusto niya lang naman sana, saluhin yung Ark of the Covenant na malalaglag eh. Pero nung hinawakan niya, ano nangyari? Namatay siya agad eh. Anong mali? Ba? Hindi siya karapat-dapat. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, karapat-dapat ba akong umarap sa Panginoon? Medyo parang mabigat, no? Tignan pa natin. Verse 4, ito po yun, ito yung mga requirements na sinabi ng Panginoon. The one who has clean hands and a pure heart and does not long for what is false or lie when he is under oath. Sabi po dito sa letter A, who may go up the Lord's mountain? David wondered exactly who had the right to stand before God. Who had the right to come before God? Natanong niya na po ba yun? Natanong na ba natin sa ating mga sarili? Sino ba yung karapat dapat humarap sa paanan ng Panginoon? Alam niyo po, ito yung yung medyo nakakalimutan natin as Christians, as human. Mga tao sa labas, hindi lang dito. Ito yung nakakalimutan. Alam niyo po ba na there was a time na mga tao, talagang inaalam nila, paano ba ako, sa Old Testament, paano ba ako makakalapit sa Diyos na banal? Kasi banal siya.
Paano ba ako makakalapit sa Diyos? Ngayon po, alam niyo po, napakaunting tao. Bihira ng tanungin ng mga tao, kahit Kristiyano, paano ba ako maging karapat-dapat na humarap sa Panginoon? Ako ba karapat-dapat ba akong tumugtog, umawit, magsalita dito? Di ba, natatanong pa po ba natin yon sa ating mga sarili? Ang Lord po is holy. No? Banal. Ngayon po, sa letter B, sabi po dito, ito yung qualifications, ito yung mga standards na sinabi ng Panginoon. Pwede bang palakpakan muna natin ang Lord? Sabihin mo sa katabi mo, oh, gising! Ito na yung requirements. Ito na yung kailangan mong gawin. Sabi po dito, who has clean hands and pure heart? Malinis ang kamay. Hindi naman yung literal na malinis ang kamay. Kumbaga yung mga pinaggagawa ay mabuti. Siyempre, hindi po sapat yung yung outward lang na ginagawa. Pwede kasing pakitang tao lang. Sabi din po dito, dapat pati may pure heart. Malinis ang kalooban. May good intention. Sabi ng Panginoon, eto yung makakalapit sa akin. May clean hand at merong pure heart. Pangalawa, sabi po dito, does not long for what is false. Sabi po sa ibang mga translation, yung mga taong walang Diyos-Diyosan. Tanungin mo yung katabi mo, sino ang Diyos-Diyosan mo ngayon? Tanungin mo yung sarili mo, sino nga bang Diyos-Diyosan ko ngayon? Sa panahon kasi nila, mga ribulto, mga kahoy, mga ibon, di ba, mga palaka, kahit ngayon naman. Pero ngayon po, ang mga Kristiyano, sino po ang Diyos-Diyosan nyo? Pwedeng sarili natin, pwedeng misis natin na utos ng utos. Di ba? Pwedeng ganun di ba? Mga anak natin, career natin, hindi ko sinasabing masama. Pero yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa ating Diyos, yun po yung ating mga Diyos-Diyosan. Tanungin mo sarili mo ngayon, ano nga ba yung mga bagay na Diyos-Diyosan ko ngayong umagang ito? Dapat alisin na natin. Kasi sabi ng Panginoon, ito yung mga tao na, ito yung requirements para makalapit ako sa Kanya. Hindi tayo makakalapit, sabi. Number 3, do not lie when he is under oath. Honest sa salita. Sino po dito ang nagsinungaling na? Di ba? Si Levi, ito po yung medyo namin. Sabi ko, ay, magmamakdo tayo. Kasi naguutuan sila ni Kuya Calix nila, magmamakdo daw Sabi namin, ay, kukuha lang tayo ng pera sa bahay. Di ba? Sinungaling na kagad tayo. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi ka makakalapit. Amen po ba? Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin si Lord. Ito yung mga requirements. Ang bigat, no? So sa letter C, sabi po dito, David understood this principle from the Old Covenant. Ito po kasi ito po yung pagkaintindi ni David patungkol sa Old Covenant na Israel standing with God was entirely dependent on their performance. Pag sila nag-o-obey, obedient sila sa Panginoon, i-bless sila. Pero pag hindi, i-curse sila. Kaya sila po, medyo parang sila, no? By works. Ganun po sila. Medyo. But here's the problem. Tayo po sa atin. Ito po yung problema natin ngayong umagang ito. Na ang Diyos ang may solusyon. This standard feels impossible. Ay, parang kanina lang nagsinungaling ako sa nanay ko. Sabi ko, ganyan-ganyan. Di ba? Because we know our own heart. Alam natin kung ano yung pinagagawa natin. Di ba? Sino po dito yung may Diyos-Diyosan? Kayo lang po makakasagot niyan. Sino po dito yung medyo nakapagsinungaling? Sino dito po yung hindi pure yung intention? Di ba? Nakakita ng maganda. Di ba? O kaya, nakita mo yung lalaki na ingit ka, gusto mo sapakin. Di ba? Parang imposible yung mga requirements. We are not always clean. We struggle with idols. We struggle with our words and fall short in so many ways. Lahat tayo hindi nakapasa, hindi
No? Ito yung pamantayan ng Panginoon. Lahat tayo lagpak. Sabi mo sa katabi mo, lagpak ka. Parehas tayo man. No? 'Di ba? Ang 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 passing grade 75, 74 ka. Ganun po. Sino 74 dito sa mga students? Yung pa rin ba yung natin, 75? 60? Grabe na yung awa ng ngayon ginawa ng 60? Grabe kayo Next slide po natin. That is why God established a new covenant through the persons. Makinig po. That is why God established a new covenant through the person and the work of Jesus Christ. Hindi natin kaya Napakabuti lang ng Panginoon. Mapagmahal lang ng Panginoon, mga kapatid. Ako hindi ko kaya. No? Pero ang Diyos, anong ginawa ng Panginoong Yesus nung siya ay nasa lupa? Anong ginawa niya, mga kapatid? Kamusta yung pamumuhay ng ating Panginoong Yesus? Pure heart. Clean hands. Hindi nagsinungaling. Amen po ba? Hindi nag-worship ng idols. Ito po yung Diyos na meron tayo ngayon, mapagmahal. Grabe yung pagmamahal sa atin na makasalanan. Yung mga tao na hindi nakapasok dun sa pamantayan. Ngayon po, ang kailangan lamang po nating gawin is believe. Sabi po sa John 3:16, believe. Maniwala, manampalataya tayo doon sa ginawa ng Panginoon sa cross. Namatay siya, muling nabuhay para sa iyo, para sa katabi mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Amen po ba? Pwede yung palakpakan natin ng Diyos ngayong umagang ito. Muli siyang nabuhay para yung righteousness na meron siya, yung yung clean heart, yung pure heart, yung doesn't lie, yung bibig na yung dila na malinis, no? Para yung righteousness niya ibigay sa iyo, sa atin na makasalanan. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Ito po yung Diyos na sinasamba natin. Yes, He established, ito yung requirements. Pero hindi kasi kaya na itong mga to Ang gagawin ko, bababa ako. Binigay niya yung nag-iisang anak niya para iligtas ang bawat isa sa atin. Now, the question is, ano yung response dapat natin as Christian? Ano yung dapat gawin natin dun sa truth na ang Panginoon mula sa langit, bumaba sa lupa, namatay, muling nabuhay para sa'yo na isang makasalanan? Ano yung response na gagawin mo this morning? Ano yung gagawin mo this morning? Amen po ba? Iiwanan ko po yun sa inyo. Ano yung gagawin mo doon sa truth ng Diyos bumaba sa lupa para sa iyo? Palakpakan natin ang Lord. Ito po yung ating unang puntos. God is the absolute owner. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ang creator of heaven and earth. Pangalawa, He established a holy standard. Ito yung standard. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, binigay niya ang righteousness niya sa iyo. Pangatlo po, huling puntos po natin this morning. Gustong sabihin sa atin ng Panginoon, the King of Glory revealed. King of Glory. Sabi nyo, King of Glory! Sabi po dito, sa ating, basahin lang po natin yung verse 7. Sabi po dito sa verse 7, ako na lamang po, mukhang medyo pumapalag-palag si Taning Pwede bang palakpakan muna natin si Lord? Taning, matagal ka ng talunan. Monitor lang yan, makikinig yung mga anak ng Lord this morning. Lift! Sabi po sa 7, lift your heads, you gates, be lifted, you ancient doors, so that the King of Glory may come in. Uulitin ko po, ito po ay isang Psalms. Ito po ay, kumbaga, awitin ni David sa mga nangyayari. No, ito po yung tugon niya dun sa mga nangyayari.
dun sa event na nararanasan nila that time, ito yung sinulat niya. No? Ito po yung sinulat, sabi niya, lift your heads, you gates. Anong meron? Anong meron doon? The idea is of glorious procession of a king into the gates of walled city. The city has a wall all around it for defense and protection, and the gates are very important because if gates aren't secure, they will be attacked. Ito po yung idea, mga kapatid. In David's time, walls and gates were cities' lifeblood. Kumbaga, sino nakapanood na dito ng mga digmaan dati? Game of Thrones. 'Di ba? Yung may mga castles. COC. 'Di ba? 'Di ba may mga yun, mga wall, mga petrified walls. Tapos merong gate. Nakakita na kayo ng gano'n? Tapos sa taas nun, may mga archers. Tapos pag nandun sa gate, bubuhusan ng kumukulong kung ano mang maitim na, cobra siguro yun. No? To keep the gate closed was to stay in defense mode, protecting oneself from outside world. Kailangan nakasara yung gate para hindi sila mapasok. Amen po ba? Pero ito po yung nangyari sa kanila that time. The very presence of the Lord, the Ark of the Covenant, ang Diyos, ang presensya mismo niya, ay papasok doon sa city nila. Kaya ano pong ginawa nila? The command to lift up your heads, O gates, suggests that the current gates are too small or too low for magnitude of this king. They must be enlarged or lifted to accommodate His immense glory. Ang sabi po dito ni David, kasi grabe yung glory ng Panginoon. Sabi niya, ay kulang tong gate na to para buksan para sa ating Diyos. Dapat siguro, wasakin pa to. Talagang ibulat-lat lahat to. No? Pero ito po yung gustong sabihin sa atin. Binuksan nila yung gate kasi papasok ang Diyos. Amen po ba? The King of Glory. Sabihin niyo po, King of Glory. No, kumbaga sa may example dyan kumbaga sa illustration, dun sa nabasa at napakinggan ko, kumbaga merong isang king sa England at meron po dun castle at nasa labas siya, papasok siya kasi galing siya sa digmaan at meron silang victory. No, sabi po nung tao nung king, open the gates. Sabi nung tao dun sa loob, sino ka? Who are you? Na gusto mong pumasok dito? Sumagot yung hari, I am the king, Almighty. Ganito po yung nangyayari sa kanila that time. No? Papasok ang Diyos, ang very presence, the King of Kings, the Creator of heaven and earth, at sila po ay full of joy that time. Amen po ba? Letter B natin, sabi dito. Letter B. Opening the gates in the presence of the King of Glory is an act of absolute trust. The city stopped defending itself because the King who enters is the one who truly secures it. No, binuksan nila yung gate. Hindi dahil pero dahil may tiwala sila na yung papasok na hari, siya talaga yung makakapag-secure sa kanila. This is not a common traveler. It is a glorious procession. Kung nandun tayo sa panahon na yon, mga kapatid, grabe, napakagarbo po nung yung triumphal entry ng Panginoon. The Ark of the Covenant, ang mga tao sumisigaw, lahat sila nagpupuri sa Diyos. No, ito po yun, yung eksena na yon. Mga kapatid, ngayon ang tanong, mga kapatid. Ito po yung tanong sa atin this morning. Handa ba kayong papasukin ang Diyos sa gate ng inyong mga puso this morning?
O parang ano yan, yung wall ng sa Game of Thrones, saradong-sarado. Ito po ang sabi ng Panginoon sa atin, open the gates. Buksan niyo yung gate, no? Sa bagong attendee natin, no? Ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kung ikaw po ay wala pang relasyon sa Panginoon, maging yung mga dati ng Kristiyano, kung sa tingin mo ikaw ay medyo nalalayo na, wala ka ng relasyon sa Panginoon, nag-church ka na lang, ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon this morning. Open your heart. Hayaan mong pumasok ang Panginoon sa iyong buhay. Hayaan mong siya yung manguna. Hayaan mong siya yung mag-reign sa iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Letter C, sabi ko dito, sa Revelations chapter 3 verse 20, ito po ay plea ng Panginoon sa bayan ng Israel. Sabi niya, mismong si Jesus po ang nagsasalita dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him and he with me." Sabi ng Panginoon, open the doors. No? Ang Diyos, papasok. Ang Diyos, gusto niyang manahan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Jesus promised that pag binuksan mo yung puso mo sa Kanya, He will come in. The ultimate challenge of Psalms 24 is, will you open the gates of your heart and let Jesus reign? Ito pong Psalms 24 na to, mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa atin ng Diyos this morning. Ang challenge niya sa atin, kaya niyo ba nabuksan ang inyong mga puso, i-open ang inyong mga sarili para sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Lord? So balikan lamang po natin ang ating mga puntos. Ay, hindi po. Bago po yun, the theology of the text. Number 1, dapat po kasi every scripture, every sermon, every pagbabasa natin ng Word of God, pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakikita natin kung sino ang Panginoon doon sa binasa natin. Kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Sino si Jesus doon sa talata? Sabi po dito, God, the sovereign creator. Si Jesus, diba sabi sa Colossians, walang hindi nagawa na hindi, sa pamamagitan ni Jesus. Diba? Jesus is the sovereign creator. He also owns everything. Amen po ba? Number 2, God sets holy standard. May sinet si Jesus, ang Panginoon, na standard. Ang gusto ng Panginoon, hindi naman perfect, no, ang gusto niya lang holy life. May takot sa Diyos, may kabanalan sa pamumuhay. Amen po ba? Kaya dapat na talaga tayo ay magbasa ng kanyang salita at allow Jesus to come in to our life. And number 3, Jesus is the King of glory. Ang Diyos lamang po ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Ngayon, umagang ito mga kapatid, sa inyo po ba, sino si Jesus? Ano sa inyo ang Panginoon? Sino sa inyo si Jesus? Tanungin niyo po ngayon, sino ba sa akin si Jesus? Yes, Diyos sa akin. Pero may relasyon ba ako talaga sa Kanya? Kilala ko siyang provider, nagpapagaling, pero may relasyon ba ako talaga sa Kanya? Meron ba kaming one-on-one na naririnig ko boses niya? Nakikipag-usap ba ako sa Kanya? Yun po yung gustong sabihin sa atin ng ating Diyos this morning. Magkaroon tayo ng totoong relationship sa King of Kings, Lord of Lords. Amen po ba? Pwede po tayong tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Balikan lamang po natin ang ating mga puntos this morning. God is the absolute
owner of everything. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Panginoon. Siya lang ang nag-create niyan, opportunities, buhay mo mismo, buhay ng anak mo, yung mga blessings na meron ka, ang Diyos ang nagbigay niyan sa atin. Number 2, God established a holy standard. Ang Diyos natin merong pamantayan. Ngunit napakabuti ng Diyos, hindi natin maabot yung pamantayan na yun. Ang Diyos na mismo ang bumaba at nagligtas sa atin once and for all. Ang kailangan na lang natin gawin is believe, maniwala at manampalataya tayo sa ginawa niya sa cross. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? And number 3, ang Diyos natin ngayon, hindi siya yung Diyos na nasa langit lang. Ang Diyos natin mismong bumaba at ngayon po kasama natin siya. Ang Diyos natin, hindi siya yung nakasteady lang, hinihintay niya tayo ang bumalik. Ang Diyos po natin mismo ang naghanap sa atin. Siya ang lumapit sa atin. Naniniwala ko na ang bawat isa na nandito, tinawag ng Panginoon. Mismo ang Diyos ang lumapit sa inyo. Hindi po aksidente na na-invite ka ni Dave, ni Mark, ni Naoki. Hindi po aksidente yun, mga kapatid. Pinlano ng Panginoon na ikaw ay muling makakilala, ikaw ay muling makabalik sa Kanya. Kaya this morning, why not surrender our life to our God? Surrender natin ang buhay natin sa Kanya. I-open natin ang ating buhay, ang ating puso sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Dakila ka, Panginoon. We praise you. We glorify you, Lord God. Yes, Lord. As we sing this song, pwede bang kausapin natin ang Diyos na kasama natin this morning? Nangungusap siya ngayong umagang ito. Gusto kanyang makausap. Hallelujah. Kung meron ka pang malian na nagagawa sa Panginoon, surrender na natin. Hallelujah. We praise you. We glorify you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Hallelujah. Kaya po ako'y bawat araw. Sige, kapatid. Awitan mo ang Panginoon. Hallelujah! We praise you. Wag mo kaya na hindi mo makasang iyong bibig. Awitan mo ang Panginoon. Hallelujah! Sa'yo, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Minsan pa, hallelujah. Sige mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay, ang ating mga puso sa ating dirit as we sing this song. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord, walang mahirap sa iyo. Ang Panginoon, makapangyarihan. Minsan pa, Lord, at this time, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mahirap sa iyo. Yes, let's declare the glory of God this morning. Walang mahirap sa iyo, Lord God. Mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo, Panginoon.
Dakila ka, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang tutugon sa lahat ng aming pinagdadaanan. Ikaw, Lord God, ang may kontrol lahat sa aming mga problema, Lord God, sa aming mga hardship, Lord God, sa difficulties, sa pagkukulang namin, Panginoon, Lord, ikaw po ang may magagawa, Lord God, at ikaw ay tapat, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, dapat kang purihin ng inyong mga anak. Lord, we pray this morning, patuloy kang maghimala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy ka naming makilala, Lord God. Magkaroon kami ng totoong relasyon sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, sa mga may nararamdaman, sa mga nagkukulang, Panginoon, sa mga may kaaway, Lord God, Lord, kayo po ang maghari. Pag-ibig niyo po, salita niyo po ang maghari sa amin, Panginoon. Lord, may we fully surrender our lives unto you, Lord God. Lord, ariin niyo po kami, Panginoon. Sa amin pong narinig na salita niyo, Panginoon, mai-apply po namin ito, Lord God. Yes, Lord, muli, wala pong mahirap sa inyo. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat po. Kalooban niyo po ang mangyari sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Bilis. Lalo na sa Bria. Ito ba, Ma'am? Oo.